Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumain iyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang Espiritu Santong sumasa amin, ay siya nawang magpagindapat na kami gawing tahanan ng kapangyarihan sa aming piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Mileto, si Pablo ay nagpasugo sa Efeso at pinatawag ang matatanda sa simbahan roon. Pagdating nila ay kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo. Mula ng unang araw at ako'y tumungtong sa Asya, buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudiyo. Hindi ako nangingining magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo. Maging sa hayagan at sa bahay-bahay, ipinangaral ko maging sa mga Hudiyo at sa mga Griego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin do'y pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus. Ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos.
Nakisalamuha ako sa inyo samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli. Kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sino man sa inyo, sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayo ng Diyos para sa inyo. Wala akong inilingid na anuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Dahil sa iyo, iyong ulang masagana ay pumatak. Lupain mong natuyo, ninanariwa at umunlad. At doon mo pinatira yung iyong mga lingkod. Ang mahirap nilang buhay, sa biyaya ay pinuspos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagligtas, at may dala araw-araw na pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo pong lahat. Alleluia, 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 alleluia. Hilingin ko sa amo, Espiritu isugo upang sumainyo at wina. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa kaniya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at si Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko nang ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Ipinapakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo, ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila ay sa iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ang ating ebanghelyo mula sa
Aklat ni San Juan, chapter 17, ito po yung tinatawag na priestly prayer ng ating Panginoong Hesus. Ang panalangin ito, nagpapaalaala sa atin na si Jesus ay nagdarasal. Si Jesus ay nananalangin. Kahit siya ay Diyos, kinikilala pa rin niya na kailangan niya ang tulong mula sa kanyang Ama. Kailangan niya ng tulong, kaya siya ay nagdarasal. Para saan nga ba ang panalangin ito? Ito'y para sa kanyang mga alagad, sapagkat siya namamaalam na. Pupunta na siya o babalik niya siya sa kanyang Ama sa langit, kaya ipinagdarasal niya ang kanyang mga alagad. Sa panalangin narinig natin na sila ay mula sa Diyos Ama at ipinagkaloob sa ating Panginoon. Sabi sa Ebanghelyo, parangalan mo ang iyong anak upang parangalan ka naman niya. Jesus asked for the consummation of both God's glory and His own glorification, to bring eternal life into the human story by making God known. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, sabi sa Ebanghelyo, ipinakilala sa atin ng Diyos. Sino nagpakilala? Kundi ang ating Panginoong Hesus. Pararangalan ng anak ang Ama dahil ipinakilala ng anak ang kaniyang Ama. This is the completion of task given to Him, making God known, upang ipakilala ang Diyos. Alam po ninyo, sa buhay ng ating Panginoon, nagpapagaling si Jesus. Si Jesus ay nagpapalayas ng masamang espiritu, nagpapakain sa mga nagugutom. Lahat ng ito ay ginawa ng ating Panginoon upang makilala ang Diyos Ama, para ipakilala ang Diyos Ama, para bigyan ng mukha ang Diyos na hindi nakikita ng mga tao. Ang buhay na walang hanggan, sabi ng ating Panginoon, ang buhay daw na walang hanggan sa Ebanghelyo ay ipagkakaloob ito sa mga taong kumikilala sa Diyos. Knowledge of God come through the revealing words and actions of the Sent One. Ito nga po yung ating Panginoong Hesus. Kapag tayo ay nagnanais magkaroon ng buhay na walang hanggan, dapat kilalanin natin kung sino ang nagbigay ng buhay na ito. Kaya alam po ninyo, eternal life ay hindi lamang ito after this life. Diba? Eternal life has not meant to be after this life. Ang buhay na walang hanggan, sikapin natin, ngayon pa lamang ay maramdaman na po natin. Noong nakaraang linggo, pag-akyat ng ating Panginoong Hesus, nabanggit ko po sa aking homilya na para hindi na tayo mamahay sa langit, alam niyo po yung mamahay o yung namamahay, kung tayo ay halimbawa aalis sa ating bahay, biyabiyahe tayo makikitulog sa ating mga kamag-anak o sa hotel, pag minsan namamahay tayo. Ibig sabihin, hindi komportable, hindi makatulog. Diba? At kapag tayo ay para hindi namamahay sa langit, sikapin natin ang buhay dito sa lupa, maging langit sana. Ang naniniwala ay may buhay na walang hanggan kung kinikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng mga gawa at salita ni Jesus. Hindi naman mahirap maniwala sa mga sinasabi ng ating Panginoon. Alam ko naman lahat tayo nandito naniniwala sa kanyang mga salita at gawa, naniniwala sa kanyang mga sinasabi. Pero, ang siguro sabihin natin, pinakamahirap na bagay, ang isabuhay ito. Ang bigyang buhay ang mga salita at mga ginawa ni Jesus na matagal nang nakalipas. 2,000 taon na nakakalipas. Pero ngayon, magpahanggang ngayon, na natiling bago. Na natiling bago dahil sa ating pagsisikap na maisabuhay ang kanyang salita at gawa na matagal nang nangyari sa ating kasalukuyang panahon. Magsumikap tayong kamtin ang buhay na walang hanggan. Dito pa lamang sa lupa, simulan na natin ang kahalagahan ng pagkasabuhay ng buhay na walang hanggan, sapagkat sa bandang huli, tayo rin po ang makikinabang.
Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, nananangko'y dapat nating papurihan si Jesucristo sa amay natandog ng papurit pasasalamat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain, upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Noong siya ay muling nabuhay, siya ay nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya ay kanilang kapisan, siya ay umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya ay di na rin iba sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat.
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmunihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kaniyang puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabika ng dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalan
Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Kristo ay tanggapin sa tinapay nating hain, ang tinapay at ang alam na nagbibigay ng kaligtasan. Si Jesus ang daan, siya ang ating susundan. Siya ang Pagdaanan at ang buhay na walang hanggan. Si Kristo ay tanggapin, tinapay na ating ang tinapay at ang alak na nagbibigay ng kaligtasan. Jesus Christ, be our way. Come follow Him forever. Jesus Christ, be our truth, giver of eternal peace. Si Kristo ay tanggapin sa tinapay nating hain, ang tinapay at ang alam na nagbibigay ng kaligtasan. Isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong mga handog. Si Kristo ay tanggapin sa tinapay nating hain, ang tinapay
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal, na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at paspasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat ng nagnanais maging kasampi ng Kofradia ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ikaapat, sa darating na May 23, ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and or direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental services at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkahalatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Ngayong buwan ng Mayo, ipagkakalob sa atin ng Episcopal Commission on Healthcare ng CBCP at ng Department of Health ang programang Simba Kalusugan. Magkakaroon ng dagdag na serbisyo medikal sa 23 ng Mayo gaya ng TB screening, HIV testing, ECG testing, at iba't ibang panayam tungkol sa kalusugang pangkatawan at isip. Magpalista lamang sa tanggapan ng social services at hanapin si Miss Bernadette. Inaanyayahan ang lahat na makisa at samantalahin ang mga serbisyong ito para sa mas malusog na pamayanan. Ikalima, mga kapiyo, muli tayong magkakaroon ng libreng tuli sa darating na 23 ng Mayo para sa unang 200 lalaki. Magpalista lamang sa ating opisina at hanapin si Miss Bernadette. Ika-6,
Sa darating na Mayo 25, ay ipagdiriwang natin ang kaarawan ni Santo Padre Pio. Magkakaroon tayo ng 3 araw na paghahanda mula Mayo 22 hanggang 24 sa ganap na ika-5 ng hapon at ika-6 naman ng hapon kapag araw ng linggo. Ang misa para sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan at healing liturgy ay gaganapin sa Mayo 25 sa ganap na ika-9 ng umaga. Inaanyayahan po namin kayong lahat na magpamisa at mag-alay ng mga kandila. Makipag-ugnayan lamang po sa ating pamisahan para sa inyong mga intensyon. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ni Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin, sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at manggasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalaing kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.